Boss! 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 Sorry. Natulog ako eh. Hindi, kasi mag-shoot na tayo. Anong oras na? Shoot! Wala nga tayong isushoot. Ay! Ha? Hindi nga tayo makaisip ng content eh. Ay! Bukas na. Ay! Wala kang tiwala. Nakaisip na kami kung paano tayo makakapag-shoot ngayong araw. May naisip kang content? Kaming lahat. May naisip kayo? Oo! Ano yan? Ano yan? Teka. Ay, paano May naisip kayo? Panahain mo yan. Okay? Ano yung naisip mo? Boys! Pasok! Uy! Ano? Bossing! Humihingi ka na. Magro-ruleta tayo ng eco-content. Kasi wala tayong makontent. Wala tayong makontent. Akala ko naman may naisip na talaga kayo isushoot. Yan ang naisip namin. Ang dami na namin naisip. Ang dami, Ilapag nyo dito yan, tapos pag-usapan natin. So, meron kayong 3 ruleta. At pati mo na ng mga ruleta nyo. Dito sa isa, binagoongan, sisig, bistek, mga ulam. Tapos etong isa, Korean, Mexican, French, Japanese, mga mga cuisine. Pusit, pork, hipon, bangus, chicken, mga protina. So, anong tawag sa segment na to? May sinabi si Ian kanina, narinig ko eh. Wheel of fortune daw eh. Dahil pork ako, baboy ako. Ay, wala ko sinabing baboy na mataba ka ng mabaho. Ano man to? First station pala, sira na agad yung ruleta. Ano ba to ruleta nyo? Tsaka hindi tumitigil, oh. Paano ba to? Pipigilan ko na lang to. Pipigilan ko. So igaganyan ko. Tingnan lang natin yung mga posibleng lalabas. So, posibleng may lumabas dito na Korean, bistek, nagalunggong. Pwedeng lumabas. Pre, gumagalaw pa rin, no? Wheel of Fortune! Lagyan na natin sound effect. Hindi, nasa gitna eh. Nasa gitna eh. Korean Mexican. Hindi, wag ano. Wheel of Fortune! Korean talaga. Korean talaga. Okay. Next. Automatic yan. Ano yan? Eto, hindi. Ayan, automatic. Maayos to. Wheel of Fortune! Malangis to Korean adobo. Medyo... Korean binagoongan. Ang hirap naman Sana magpuset. Okay. Gumagana ba to? Hindi rin, pre. Ano ba to? Sira din to. Wheel of Fortune! Ano mo naman yan? Umaano ba, pre? Para matatanggal to. 1, 2, 3. Ha! Pork! Okay. Medyo madali-dali. Isa pa. Ito ulit tayo sa cuisine. Wheel of Fortune! French ba yan? Ang daya naman! Instant replay mo nga, sige. French ba talaga? French dami namin dito. Doon naman tayo sa dish. Wheel of Fortune! Oy! Lumampas na. Amo to. French! French lumpia! Ano yun? May karne ka ba? Wheel of Fortune! Chicken. Ang lulutuin natin ay French lumpia chicken. French chicken lumpia. Ano yung isa? Korean pork binagoongan. Madali yun. Korean pork binagoongan. Matutulog muna ako ulit. Tapos iisipin ko kung paano ko lulutuin yung mga yon. Try natin kung maluluto natin kasi kung hindi, wala pa rin tayong upload. Matutulog muna ulit ako. Mami, yung pulbo ko nga. Mami. Bakit? Tututok sa pinapanood. Wala ka mag-iisip, no? Nanonood na ako ng paborito kong BTS. BTS. Sino yan? Si Jungkook. Nagluluto siya ng suyuk. Kasi nga cook eh.
Oo, si Jungkook nagko-cook. Naisip kong lutuin dito sa ano natin. Yung binagoongan. Korean pork binagoongan. So yung Korean recipe na i-alter natin using bagoong ay suyuk. So, nakita ko dito para lang siyang braised pork belly. Maraming methods eh. Merong kinikis-kis muna ng laman, ng flavoring yung laman, tapos saka pakukuluan. Meron ang pinapakuluan lang. Pero ang pare-parehas sa kanila nakikita ko is eto, ayan oh. Pogi oh, sarap. Tingnan natin. Ayun, ganyan siya. So, pwede nating, i-braise yung pork belly, halo-halong aromatics, tapos soybean paste, tapos bagoong. Pero feeling ko hindi masyado magsha-shine yung lasa ng bagoong doon. Meron silang ginawang condiment na parang mabilisang parang kimchi pero spring onions. Pero mabilisan lang nila ginawa, fresh nila ginawa, tapos siya fermented, lang na kinain nila agad. So feeling ko pwede tayong gumawa ng parang ganun pero may bagoong din. Nga pala yung pork element natin ay pork belly. Sakto, madaling humanap noon, 'di ba? Doon lang sa isa yung mas mahirap yung French chicken lumpia. Ang pinakaalam ko kasing manok na French talaga ay coq au vin, pare. Chicken cooked in red wine. Tapos, napatunayan na naman ni Abby Marquez na kahit ano pwede mong ilumpia. Kasi, sino ba bang i-consult mo pagdating sa lumpia? Siyempre, yung lumpia queen lang. Nakita ko nga kanina si lumpia queen, naglumpia ng popcorn eh. Mucha eh, di ba? So, naisip ko, yabang naman, bagong camera. Ay, ang yabang. Yabang, papalitan mo na ako. Camera na, picture lang. Picture lang ba? Sorry. Ano ba yung sinasabi ko? Ano ba yung... Ayun nga, kahit ano nga pwedeng ilumpia. Tapos, manok, French coq au vin. Basically, lulutuin natin siya na parang adobo style. Halos tutuyuin natin para pag hinimay-himay natin yung manok, makuha natin yung laman. Tapos, iniisip ko lang, pwede ba tayong gumawa ng sweet and sour sauce? Hindi. Sige, isipin ko ulit. Gravy. Pwede ba tayong gumawa ng sweet and sour sauce gamit ang red wine vinegar? Kaso wala na ata yung red wine vinegar namin dyan. Hanapin namin o kaya kung may mabibili si Ami din na red wine vinegar. Eh di isang limitation itong challenge na to eh. Ano? Sa araw na maano namin yung ruleta, yun na rin yung araw na mamimili si Ami. So dapat nandito lang sa paligid. Isang medyo mahirap na limitasyon yon. Tingnan namin kung anong magagawa namin, di ba? So yun, isang, soyuk, binagoongang soyuk binagoongan. Coq au vin lumpia, di ba? Hindi ko alam kung gagana tong mga to. Sige na, cut mo na yan. Midi, mamili ka na. Namili na si Amedy at nandito na tayo. Lulutuin na nga natin resulta ng ating, Wheel of Fortune, tama ba? Wheel of Fortune. Alam mo, kanina naiaasar ako ngayon, natatawa na ako. Natatawa na ako. Galing. Sabi mo ulit. Wheel of Fortune. Wheel of Fortune. Tangina, parang... Bakit naman sa akin? Wheel of Fortune. Grabe, nakakatawa. Wheel of Fortune. Sana lang, yung gagawin natin ngayon, magtagumpay. Kasi lumpia naman, napatunayan nga ni Miss Abby Marquez na kahit ano pwede mo ibalot, kahit si Ian, pwede mo ibalot, di ba? So, unahin na natin yung natin. Korea natin yung soyuk ba yun? Soyuk? Ewan ko, basta yung kanina. Basta, basically, para na siya pinakulong pork belly. Parang ganun lang siya. Bago tayo sa pork belly natin, tumulong tayo sa mga aromatics natin. Tatlo. Okay na yun. So, nakita ko doon, parang ang ginamit lang nila is yung white part. At ito never ko pa ito naluto sa buong buhay ko. Siyempre Tama, di ba? Ganun luluto yan. Tama. Bunga lang naman ang kapalaran natin yan. And kahit yung main na dish, yung inspirasyon ng dish ito, yung soyuk, di ko pa... Soyuk nga ba? Basta mamaya i-double check namin. Basta yun, nakita nyo naman kanina doon sa natin. Ano nga ba nag-research, diba? Hindi ko pa rin talaga nagawa. Pero kung tingnan mo siya, ang simple-simple nga. Si Jungkook nga, ang galing eh. Diba? Pogi pa. Malupit doon, talagang nagko-cook. True to the Ano name. ginagawa ni Sandara Park? Marunong mag-park. Sandara Park Parking. Tingnan natin. Pag eto, meron talaga. Anong ginagawa ni James Reid? Alam mo kay Tito, tigil-tigilan niya yung... Sandara Parking. Sandara Parking Lots. Kakatapos na mag-park na Sandara Park. Diba? Medyo ang daming ginagawa ni Amedy ngayon. Oo nga eh. Namalengke na, nag-PA pa ngayon, nagka-camera to pa. Kaya natin ng konting mantika lang. As napansin ko, hindi hard yung gisa nila. Ganun lang. May penes. Smooth lang, smooth. Oo. So medyo light na gisa lang. Kita natin yan dyan, kahit di pa mainit. Nung inaano ko yung recipe, nag-consult din ako sa mga ilang-ilang sources. Ang nakakapagtaka dito, totoo
Totoo ba? Na merong mansanas tong recipe na to, pare? Meron nga. Meron nga. Ang laki ng mansanas namin. Grabe. Diba? Galing kay Mayor Jeannie tong mansanas na to. Mayor Jeannie, belated happy birthday tsaka Merry Christmas. Yung regalo ko pala sa inyo, wait lang ha. Nabisi lang. Nabisi lang. Hindi, nakita ko kinakain mo na kagabi. Oo. Tanggalin lang natin yung sticker. Tapos, tanggalin natin to. Buto. May cyanide yan. Cyanide. Masyado maraming mansanas, pero kasalanan po ito ni Mayor kasi laki ng mansanas sa binigay niya, di ba? Pero salamat po, Mayor. Parang ngayon lang ako nag-isa ng mansanas sa buong buhay ko, alam mo yun. Ang dami na kasi nagkalat na Korean groceries dyan sa di ba kung saan-saan. Actually, alam mong nakakabigla, sa Baguio, ang daming Korean grocery. Ay! Diba? Nagsamgipsal nga kami dun eh. Hindi kayo nagsamgip. Hindi. Kaya sumabay sa akin. Tsaka yung napuntahan naming restaurant, legit Korean yung Korean may-ari. yung may-ari, yung bantay. Oo. Ang sarap. Unlimited. Oo, Anli. Day trip ng mga empleyado. Mga inaapi ng boss. Gagamitin lang natin ang pera niya. Etong soybean paste, ilalagay na natin dito. Sabi dun sa isa nabasa ko, pwede rin daw gumana miso paste. Hindi ko alam, pero tikman mo to. Tikman mo, kasi tikman ko na siya kanina eh. Tapos kumpara mo siya sa miso. Malinamnam din siya, na may konting asim, tapos may gaspang siya. Ewan ko. Champoy. Tama, pero feeling ko, hindi naman mahirap maghanap nito. Yan, lagyan natin yan. Tapos doon sa napanood ko, yung mansanas, ata kay Jungkook nga ata yun. Yung mansanas, pinatong niya lang sa taas. Para sa akin, ilagay natin sa ilalim para mapakatas yung lasa at pumasok sa baboy, di ba? O may bata pang dumadaan. Anak, say perfection. Yun. Tapos eto yung pork belly natin. Typical na liempo lang na nabibili sa palengke. Yan, lagay lang natin yan dyan. Tapos, basically, halos yan na yun. Pakukuluan na lang yan hanggang lumambot. Lumambot! Hindi to katulad ng pagluluto natin ng baboy na kailangang malambot na malambot. Ito, kailangan kasi sliceable siya. Hindi siya kailangan malambot na malambot kasi isa-slice naman siya na maninipis, di ba? So, pakuluin lang natin to. Tatakpan ko yan mamaya. Tapos, hintayin natin. Pero habang hintayin natin, gawa tayo may nakita rin ako nung gumawa ng condiment. Siguro for the lack of better term, para siyang spring onion kimchi, pero hindi fermented. Yung gagawin mo lang, tapos lulutuin mo. Hindi ko alam kung anong tawag dun pero gawin na natin yun. Nakalimutan ko yung isang mahalaga elemento. Yung bagoong. Andito na yung pork, andito na yung Korean, yung bagoong andito pala. Ihahalo pala natin yan dito. Meron pa tayong ilalagay na bagoong dun sa natin, sa condiment natin, di ba? Yung mga ganyan. Di ba, Bin, may mga ganito sa mga samgyupsalan? May mga ganyan. Kaso hindi ko alam kung fermented yun o sariwa. Parang hindi. Parang mabilisan lang yun. Parang salad lang siya. Ginawa natin nata last time yun. Hindi ko maalala kasi ang hirap talagang gumawa ng mga gantong bagay na hindi mo alam. Swerte tayo, meron tayong konti exposure sa Korean food dahil ang dami ng Korean food dito sa Pilipinas, di ba? Pero feeling ko at the end of the day ang kakain pa rin naman ito ay Pilipino, di ba? So tingin ko doon dapat tayo sa Filipino palette, di ba? Gochujang. Medyo matigas na, pre ha. Medyo matigas na. Latik na yan Oo. Ano kabakteran ng latek? Tekra. Hindi mo na matataktak yan, pre. Hindi na eh. Diyan na yan, habang buhay, di ba? Tapos eto, walang tingi-tingin na bibili nito eh. Sayang to kasi nung huling bumili kami, inamag lang. Diba? Masarap pa naman to, pero wala. Para sa episode na to, gawin pa rin natin. Ano to? Korean chili flakes. Ito yung panggawa daw ng kimchi. Pepper powder na nga, may English translation naman. Pero basta, wala na poklat. Di ko na makana eh. Di ko na talaga makana eh. Yan. Masok sa ilong ko, gago. Bagoong, lagay din natin dito. Tapos, honey granules. Try natin to. Pero wait lang. Pilipino ako. Kakamayin ko yan. Hindi, Pilipino ako. So, pwede tayo maglagay ng mga Filipino ingredients. Gusto ko ng tamis. Lagyan natin ng kabarkera ng tekla. Latek, pare. Diba? Gochujang tsaka latte. Di ba? Tapos, naalala ko, ito lagi ko itong kinukwento na yung aksidente ni Chef JP dati na yung latek na nalagyan niya ng suka. So, lagyan din natin ng suka to. Teka, meron akong kakaibang suka dito at may istorya tong suka na to. Di ba, nasa Baguio nga tayo nung nakaraan. Pagkatapos natin mag-camp, nag-Airbnb pa kami para, di ba? Hindi kami handa. So, wala kami mga ingredients. Bili kami ng mantika daw, pamprito lang ng hotdog. Hindi kami ni Abram, dalawang lalaki. Dalawang bobong lalaki, punta sa ito, mantika, kunin natin to. Pagdating namin, suka pala. Para mukha mantika, di ba? Tinan mo. Ewan ko naman talaga mantika. Kung bakit may mansanas, ewan ko. Cellphone ko, may mansanas din eh. Baka, di ba? Apple cider oil. Apple vinegar. Ang lakas ng nakaka-insult yung tawa na ito. Sabi niya, tanga. Sabi niya, sa bagay, nalaman niyo nang hindi pala paborito. Tawa na lang kami ni Abram. Yung natin, yung honey granules natin. Pwede rin naman siguro asukal, wala namang problema doon. Pero dahil nga Pilipino yung kakain nito, medyo tatamisan ko ng konti. Tapos para lang mag-loosen up yung sauce natin, lagyan natin ng mainit na tubig.
Hindi ako kumuha ng sauce doon. Actually, iniisip ko nga rin, pero andito na ako eh. Haluin natin. Kailangan kapag hinalo natin yung ano dito, spring onions, hindi siya mainit. Kasi malalanta, di ba? Yan. Haluin pa natin. Tapos meron pa tayong nilagay dito na parang alat. Like, hindi, yung gochujang medyo maalat yun. Pero naalala ko kasi dati, nung gumawa ako ng fake kimchi doon sa Crispy Pata episode ata, naglagay ako ng patis. Kasi dati naalala ko, may nakita akong parang anchovies sa kimchi recipe. Konti lang naman. Parang ano lang din. Medyo pang-Pilipino ba? Subukan natin to. Ito yung ilagay natin. Sige. Ito. Ah, shit. Kasi malinamnam eh. Malinamnam tong soybean paste na to eh, di ba? Ang dami parang linamnam na ito, no? Yung bagoong, yung patis. Parang matapang sa akin yung dating. No? Pero Si Sir Saibo, di ba sarap? Hindi. Masarap. Hindi, ako okay siya sa akin, pero may ano eh. I guess ko sinabi ni Alvin nung una. Hindi yung latek. Okay ako dun sa latek. Yung meron parang kulang. Parang may kulang. Siguro kulang nga sa linamnam pa. Dagdagan pa natin ito, itong soybean paste na to. Ang sarap pala nito. So ngayon, hindi ko na papatikim si Alvin, baka may comment pa. Tatabi ko na yan dyan. Tapos hintayin na lang natin ito, tapos hihiwain na natin yan. Yan. Baboy natin, palagay ko okay na. Hindi siya sobrang lambot tulad ng gusto natin lambot. Pero again, yun nga yung kailangan siguro para sa dish na to. Actually, ng mga nakita ko, 40 minutes lang daw pinakuluan. Parang ganon. Siguro parang enough lang maluto. Although ibang recipe rin naman na nakita ko, maninipid. Pero ang ginagawa nila, after nito, pinapalamig nila. Nang konti lang naman, konti lang. Tapos saka hihiwain. Uy, halika dito. Lapit ka. Tutok ka ng tutok eh. Halika dito. Uy, sarap. Di ba? Manamis na miss siya dahil yung mansanas na durog na. Di ba? Okay to, pwede nating higupin to. Actually, okay na tayo. Papalamigin na lang natin ng konti to para mahiwa. Tapos, yun. Check muna natin kung may kanin. Baka mamaya walang kanin eh. So, medyo may kalamigan na Tapos eto, yung mga nakikita ko kasi, hindi kasama to. Eto lang yung pork belly nila. And yung pork belly nila hindi masyado mataba. Di ba? So, makatila lang muna. Apo. Baka anong nabuwang gamutan niya? Hindi po. George, kaya mo na mag-camera one? So, eto, puputulin ko to. Executive decision. Gusto natin yung magandang hiwa. Gusto ko yung Kung pakalam. maganda yung hiwa, ayaw mo na. Okay pa rin, magagawa ng paraan. Actually, medyo napasobra ng konti yung lambot niya. Which can be a good thing or a bad thing. Pero kasi, sa mga nakikita ko talaga, hindi talaga siya ganoon kalambot, di ba? Kasi hindi mo naman nipis eh. So again, executive decision, tatanggalin ko to ilalim na to. Ayan, parang gantong yung luto ni Jungkook, oh. Itsura na lang kulang, pre. Ayan, no? Kanin, lagay tayo ng kanin dito. Pagkang babagsak. Tapos eto yung ginawa nating bagoong spring onion. Di ko masabing kimchi. May tawag dito, di ko lang talaga alam. Di ba? Mukha bang random yan? Di mukhang mukhang pinag-isipan yan. Mukhang kinopya kay Jungkook. At eto na pare ang ating sujuk na bunga ng ating wheel o pork chun. Di ba? Korean. Pork binagoongan. Ito yon pare, ito siya. So, mamaya natin kainin to. Ang next na lulutuin kasi natin ay ang ating, French chicken lumpia. Gawin na natin yun. Ang next na lulutuin nga natin ay coq au vin lumpia. Kung tingin yung bastos po talaga siya, Oo, bastos. Manok coq au vin. Coq ni au vin. So, magsisimula tayo sa bacon. Etong bacon na ginamit natin, kaya ako inano. Buti na lang, French kasi yung paborito kong kanta. Ano yun, French din yun. French ba yan? Paborito Oo. mo kanta? Kung kaidaran kita, makaka-relate ka dito. Ori jamais, plus jamais. Sa mga hindi nakakaalam, papatugtog ko yung first 3 seconds. Okay, stop na. Baka maka-copyright tayo. Kung ikaw ay nabuhay nung 90s, alam mo yung kantang yan. Bacon, hiwain lang natin. Kaya ako nahiwa dito sa chopping board na to kasi luto na tong bacon na to. Ewan ko nakita nyo kanina kinain ko, pero para sa hindi nakakita. Kainin ko ulit. Hoy! Lagay natin sa malamig na pan. Yung etong particular na bacon na gamit namin, hindi siya masyadong mataba di tulad ng iba dyan. Ako po yun. Baka lang po nag-aano kayo, di ba? So, hindi po ito masyadong magmamantika. So, tutulungan ko siyang magmantika. Gamit ang mantika, pare. Chicken oil. Kaya natin yan. Yeah, baka may chicken oil na ulit. Yan. So, palutuin lang natin ito, tapos doon tayo sa ating next step. Medyo tostado na yung bacon natin. Hindi ko na sinagad yung pagka-tosta niya. Okay na sa akin yan. Hindi talaga ako fan ng super tostadong bacon. Tostado!
Sa mga po nakakagets, maraming salamat po. Tapos meron tayong manok dito. Isisir natin to. Hindi, ma'am. Oo, kasi cook nga eh, diba? Wala pa tayong nilalagay na kahit ano dito, walang salt, pepper. Okay lang, i-brace naman natin ng matagal yan eh. Kung di okay sa'yo yan, edi lagyan mo salt, pepper sa'yo, diba? Madali lang. Pag meron ng ganyang tusta yung manok nyo, pangit pala pag sa iba nang gagaling. Tapos, lagyan na natin yung sibuyas at bawang natin. Isa lang natin to ng konti lang. Enough lang para maging translucent siya. Kahit wala na masyadong browning. Kasi yung deep flavors natin, lahat yan manggagaling sa wine natin. Etong wine na gamit namin, eto yung pinakamurang... Yung wine yan. Wine. Wine. Okay, usapang wine. Sorry, di talaga ako wine drinker. Pero pag binigyan ako ni Uncle ng mamahalin mo, iniinumin ko pa rin talaga yan. Diba? Etong wine pala na gamit natin, ito yung pinakamurang wine na pwede mong gamitin. Sinasabi ng ibang tao na ang wine na gagamitin mo ay yung wine na iinumin mo. Eh, hindi nga ako umiinom masyado ng wine. So, and feeling ko naman, yung wine na gagamitin nyo dito, sobrang magkukook daw niya, yung mga characteristics yan, wala na rin naman. Ewan ko, diba? Bacon, balik natin. Balikan natin yung Monarchs natin. Yan. Tapos, meron pa tayo dadagdag na konti ingredients doon. Pero bago yan, asin muna, konti. Konti lang, madali magdagdag mamaya. Paminta, thyme, oregano, tsaka rosemary. Pwede nyo ilagay direkta yan, pero nakita ko to kay Binging with Babish, pre. Dik-dik niya muna. Kasi sabi niya, yung rosemary daw, specifically, parang ting-ting. Na maaaring sumiksik sa mo, sa butas-butas ng ngipin mo. Diba? So, gusto niyang dinudurog. Actually, may nakita ko dati, rosemary powder. Bumili ako, pero never ko nagamit. Hindi naman talagang magpa-powder to, pero enough lang para yung medyo magkaputol-putol yung rosemary. Ganyan na natin dyan. Tapos, basically, lulutuin na lang natin to hanggang maubos yung... Tama ka doon. Pero hanggang maubos yung sabaw. Nga pala, yung iba-iba recipe ng Cocobun eh. May iba naglalagay pa ng canned tomatoes. May iba, ito lang, straight up lang talaga ganyan. Iba may mushrooms pa. Iba may carrot, celery pa. Pwede naman siguro talaga lahat yun. May carrots ba tayo? Sabi ko kanina, sabi mo ayoko. Yun ang magkakasabi mo, ayoko. Pangbalo yun. Oh. Hindi, pero yun nga. Kasi kaya hindi ko na pinalagyan ng carrots kasi kalimutan ko. Hindi, kasi lang, yung laman lang talaga. Ang peg ko kasi dito, to yung adobo. Di ba yun yung sinabi ko kanina? To yung adobo na, yun nga, ma-reduce natin, mahihibla natin, tapos papalaman natin sa lumpia mamaya. Kung gusto mo lagyan ng carrot, celery, wala namang problema doon. Di ba? Pero ang main component talaga niyan ay yung cock. Tsaka yung bun, di ba? Cock au bun. Andyan yung dalawang yun. And hopefully, yung essence itong dish na to ay ma-encapsulate nating mabuti mamaya sa ating lumpia wrapper. Habang pinapakuluan natin yan, kasi gagawin nga natin lumpia to. Ang lumpia dapat may sausawan. Di ba? Ano dapat sausawan? Ketchup. Hindi ba yun natin? Yung natatanungin to, cut mo na yan. Sa mga gantong putahe, ito lang to, singit lang tayo na just the tips, pare. Nakaangat yung tiyan ko? Hindi kasi. Yan. Hindi, Simpleng bagay. Ang hirap. Simpleng nga. Na malaki yung maituturo sa inyo. Gusto mo siyang pakuluan, gusto mo siyang maluto all the way through, pero at the same time, gusto mo rin siyang mag-reduce. Medyo mahirap yung dalawang yun, di ba? Kasi minsan, para maluto siya, kailangan covered siya ng tubig. Eh, gusto mo nga maubos yung tubig, di ba? Pag tinakpan mo yan ng takip na takip, pwedeng hindi mag-reduce. Alam mo yun? So, meron tayong tinatawag na cartouche na papakita ko sa inyo paano gawin. Naalala ko lang uli kanina kasi yun yung technique na ginamit namin para magawa namin tong bilog na to, di ba? Simple lang yan. Kuha tayo ng parchment paper. Tiklopin nyo na ganyan na maging triangle. Di kailangang pantay na pantay, maayos natin mamaya yan. Tapos mula dito sa linya na to, kasi ito na yung tuktok niya, igitna nyo uli. So ngayon, ito yung gitna niya. Di ba? Ito yung gitna niya. Tiklop mo uli ng isa pang ganyan. Tiklop mo uli ng isa pang ganyan. Tapos, kunin nyo yung pan nyo kung saan nyo iluluto. Sukatin nyo kung nasa yung tansya lang, kahit tansya lang, gitna. Ayan, mga ganyan siguro. Around gitna yan. Putulin nyo lang yan na ganyan. Tapos yung gitna, putulin din natin. Ito. Meron ka na nito. Oo, para sa mga bagong tuli dyan. Na pwede nating ilagay dyan.
Sabi niya, ba't di na lang ako magtakip? Ba't di na lang magtakip? Yan. Kasi nga, kapag tinakpan mo nga, ano, pangit, ha? Wala ko May sinasabi. narinig mo. Pagkatakip ang nilagay mo, una sa lahat, medyo malayo siya sa karne. Alam mo yung ginagawa natin yung technique pa rin sa sinaing? Yung halos nakadikit siya sa sinaing, di ba? Yun yung nagme-make sure na kung saan nakadikit yung cover na yon, umaabot dun yung steam. Ganon din dito. Eh yung takip malayo yun, pre. Malayo yun eh. So baka mamaya malampasan lang siya ng steam. At least eto, sure tayo na pupuntahan ng steam yung ano natin, yung karne natin. Ngayon, kung bakit siya may butas sa gitna and bakit siya hindi selyado sa gilid, kasi nga gusto nga natin mag-evaporate. Yun yun. Ano lang yan, pwede yung hindi gawin niya, maluluto pa rin naman talaga yung manok niya. Pero gusto ko lang i-take yung opportunity na to kasi nagamit namin siya sa tunay na buhay. May real life application siya. And eto, real life application dito. So yun, lutuin lang muna natin yan hanggang mag-reduce yan. Tapos maghihimaya na tayo dito, pare. So eto na siya, malambot na. Tapos medyo pinalamig na rin namin ng konti. Tingnan natin kung malambot nga. Ayan, no? Kalambaw. Maduduraw, pare. Hihimay na lang natin ito, tapos ibabalo. Tapos kung kailangan nating ayusin yung timpla, wala namang problema. Doon, ayun yung sarsa niya nasa baba. Hindi namin tinuyo ng sagaran kasi kailangan nga yung lasa doon pa rin. Ano, higop na ng karne yung lasa ng mga pinaglalagay natin Nata kanina. yung kulay. Ha? Yung kulay. Higop na. Alin? Ano ba? Yung karne! Wala pa. Medyo sophisticated yung ano neto, yung plating neto, 'di ba? Alam mo na. Subukan nating mag-inarte pagdating sa plating, 'di ba? Chop lang natin ng mga ganyan lang. Hindi naman kailangang pino kasi dudurugin naman natin 'to para lang matulungan siyang magiling nung hand blender natin. Hindi ko alam kung ganito talaga yung ginagawa nila, manghula na lang tayo. Ang gusto ko deep green color. Pero mahangin kasi siya ngayon kasi binlender nga natin. Ngayon, subukan natin tanggalin yung mga solids niya. Lain na rin natin. Kakanood ko ng The Bear to eh. Tapos eto, baka lang magamit natin, yung green na spring onion, lagay lang natin dyan. Sayang eh. Tapos, para mawala yung yung maputing kulay na yan, subukan nating initin. Para lang yung mga hangin umalis. Alam mo yun, yung nagpapa-cloudy sa kanya. Tingnan natin pansin nyo, medyo nababawasan na yung pagiging cloudy niya. Ayan, maganda ako. Hindi siya sobrang deep tulad ng inaasahan ko. Pero okay lang yan. Pero meron na tayong berding mantika, pre. Medyo maganda sa plating yan, di ba? Kung mapiplate natin ng maayos. Lipat ko lang ng lalagyan kasi kailangan to lumamig. Mahirap mag-plating ng mantikang mainit. So, di ko alam kung paano talaga. Kung makakapag-plating ba ako gamit mantika. Ewan ko, di ko talaga alam. Parang gusto ko pang gumawa ng isang itim na component. Kasi iniisip ko yung kulay na mangyayari sa dish natin eh. Maganda kasi sa mata natin ng berde, maganda rin ng brown. Kaso yung brown natin, nandun na sa lumpia wrapper. Ano ba ang kulay ng pagkain? Itim. Pula. Ayoko nun. Pula, sige. Pero hindi ko alam kung paano yung pula. Pero itim, di ba pag lumpia, kailangan natin na sausawan suka. Balsamic vinegar. Pakuluin lang muna natin to. Tapos ano pa ba pwede? Hindi ko talaga alam kung may plating ko na maayos. Pangit ko kasi talaga mag-plating. Isang makulit na kurot ng asin lang. Reduce na lang natin to hanggang siya ay Ma-reduce. lumapot. Ay, sorry. Maganti ka. Pag gaganyan na yung bula-bula niyan, okay na yan. Kapag lumamig yan, lalapot yan. Yan, medyo malapot na siya ngayon. Pero mamaya, mas lalapot yan. Again, lipat lang natin sa sa isang bowl para lang mas lumamig. Mabilis lumamig. Parang okay na yung mga elements natin. So, eto nga yung ating coq abong. So, ang gagawin natin dito, tatanggalin lang natin lahat ng laman. Iwan natin dito ng coq abong. Ng coq. Yan. Tapos yung buto, itatapon na lang natin yan. Yung tuhod, as much as gusto ko sinisip-sip yan, hindi yan maganda para dito. May tuhod palang May tuhod ang manok. Natutulog din ang manok. Teka, tikman ko nga lang ng konti yung... Pa natin sabay yung coq, pare. Ganyan kulay ng coco. Ganyan eh. Medyo bugbog eh. Sarap. Medyo adobo-ish, no? Medyo adobo-ish siya. Mamaya na, di wala pang tikim siya. Sorry. Nagbakasyon kasi tayo eh. So, nakalimutan ko yung format ng vlog natin. So, ito na siya. Nilamutak na namin. Para siyang pulled pork. Tapos, ang pinili namin lumpia wrapper ay eto. Kasi nga, kay Abby Marquez kami humanap ng gabay. Sa mga ilang videos na napanood ko sa kanya, parang ganito kadalasan yung gamit. Pero may bilog. May bilog-bilog din siya. Either way works naman. Pero kung iisipin mo naman kasi talaga, para mas maganda talagang gamitin tong bagay na to kasi mas makapal siya. And alam ko and medyo gusto ko rin na pasabawin yung feeling natin para juicy, di ba? Yan, ganyan karami. Medyo makapal talaga. French eh. Hindi ako galing magbalot ni Miss Abby. Lumpia queen yun eh. Lumpia baboy.
Okay. Tarang. Tarang. May kanya-kanyang technique talaga sa pagbabalot ng lumpia eh. Main expansion. Paki-update yung handbook. Bawal na magsabi na kahit anong anime references dito na hindi sinot ng 90s. Natari. Pwede yun. Pwede yun. Hindi mo kaya yun. Ito lang kayo, si Osawa, si Sora, yun, yung mga yun. Kalipa. Nadare. Osawa. Kalipa. Sora, Kalipa. Wala rin ka peraleho. May apelido. Meron ba gago? Ay, mo freak. Isa pa ata eh. Sino? Si Susan? Gago? Mamamatay na si Alvin. Hindi ko alam kung isasama ni Jerome yung joke. Pero mamatay-matay na po si Alvin. Medyo... Kasi medyo insensitive po yung joke. Pagod ako dun ah. Hindi na ako masyado nagpapapagod eh. Pagod ako kakatawa. Putang ina mo. Parang pirated yung play mo freak. Salang na natin to, kahit hindi pa sobrang init, wala namang problema doon. Luto na naman yung ano natin, yung palaman natin, di ba? Kailangan lang natin lumutong. Also, kapag nagpiprito kayo, okay din na medyo mahina mo, lalo kapag medyo makapal yung balot nyo, ilang layers yung balot nyo, para mapasok yung mantika yung ano, yung ilang layers nga ng wrapper, para lumutong din yan, di ba? Ayan. Ganda ng kulay, oh. Tsaka pantay, yun yung gusto ko dito, eh. Lumpia Queens. Yan, palamigin lang natin ng konti ito, tapos subukan na natin i-plating na maayos. Pero kung titingnan mo nga naman, kaganda di ba? Maganda, maganda. Ano talaga to? Sa totoo lang, kung ikaw ay hirap na hirap magpaganda ng lumpia, try mo yung modern lumpia wrapper. Sobrang laki na idadali ng buhay mo kasi hindi, una sa lahat, di siya mahirap pilasin. Di ba mahirap pilasin kasi yon yung sa palengke. Tapos eto, very forgiving siya pagdating sa pagtitiklop. Kasi eto, pansin mo to, bumilog siya, pre. Hindi ko alam, may ganun pala siyang property. Siguro kapag kumulo na yung tubig sa loob, napapabilog niya siya. Hindi ko alam ang gaganda. Hindi na ganyan kaganda yun nung bago iprito, di ba? Maganda yung gawa ko. Magaling ako. Talaga? Oo eh. Meron ako ditong spring onions na ilalagay natin sa mainit na tubig. Konti lang. Ito yung kabila. Hindi ko alam kung gagana to. Ito, konti pa to. Meron tayong tali. Meron tayong tali. At nabubuhol siya. Yun yung pinakamahalaga. Kaya ako siya pinadaan sa tubig para tumibay siya. Katulad lang din sa ano, pre. Sa sitaw. Di ba sa tubig mo na bago ko siya ibuhol-buhol. Kuha natin to. Tapos check lang natin yung loob, ha? Uy, may cock. So, tatayo ba siya? Uy. Okay. Naku, maliit to. Demoted yan. Basta 5 sila. Gusto ko, 5 yung nasa isip ko. Yan. Hop. Yan. So, ito na yung pinaka-sauce niya. Yan natin sa gitna. Buhos na natin dito sa gilid. Garnish. Oo. Pare, at eto na ang ating French chicken lumpia, pare. I mean, ako natutuwa ako sa itsura niya. Maganda yung plating niya. Proud naman ako. Medyo tagibang lang dito, pero Hindi talaga tayo ang mga patay-patay. sabagay, pero Leaning Tower Pizza nga, pinupuntahan ng buong mundo, nakatagilid naman. Diba? O yun. So, ano pa bang kailangan natin gawin? Luto na yung dalawa. Tanggal yung sapatos. Magtanggal ng cameraman. Tapos, biro na tayo ng konti. Tapos, kain. This is that love life, so nice. Luxury. Luxury. This is that love life, so nice. Luxury. Luxury. Walking with the attitude, influence on magnitude. Yeah, we going up, 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 up. We a whole mood. Love to see a big win. Hop in the whip for a spin, spin. Headed for the top, yeah. Cute the violins. Glitter gold. Oh, gold. Ibabaw.
baho naman yan. Ayoko sabihin masarap. Pero masarap pare. Masarap siya. Okay. Bakit siya hindi sasarap? Sabi nga ni Miss Abby Marquez, putya, mga nilumpia niyang bawi, nagsinigang, nag-cheeseburger, kahit ano yung mo sa lumpia, basta masarap yung feeling, masarap siya. Ang hindi siguro kasi naiintindihan ng ibang tao, texture contributes a lot sa lasa ng pagkain. And yung lumpia wrapper, nagbibigay siya ng parang, bukod sa lutong, nabibigyan niya ng parang body yung buong dish. Imbis na, pero pag pinakain ko sa hindi mutak na manoo kanina, baka di ka matuwa. Pero pag nilagyan natin siya sa lumpia, masarap siya. So, masosolve ng loob yung flavor, masosolve ng labas yung texture. And eto, nahit niya parehas kasi nga nilagay natin sa lumpia form. Sausaw natin dito sa ilalim. Gumana ba yung ating balsamic glaze, pare? Na-realize ko lang. Ang balsamic vinegar ba ay French? Hindi, no? Italian ata yun eh. Hindi ko alam eh. Pero kasi, pag titanong mo ko, fact-check mo ko, ano ang mga common French ingredients or yung mahihirapan sila mabuhay ng wala? Dalawa yan, red wine and butter. May red wine tayo dito pero wala tayong butter. Hindi ko na nakitaan ng pwesto yung butter dito eh. Pero ang nagpa-French naman kasi talaga sa kanya is the technique. Pasok pa rin to kung sa pasok. Nahit natin yung lumpia, nahit natin yung manok, nahit natin yung French, di ba? Pero ultimately, Filipino cuisine pa rin siya. I mean, nandun yung lumpia eh, di ba? Nandun yung lumpia. And I'm guessing, pag tinignan mo dito sa mga dishes natin, puro Filipino food to. Puro Filipino food to, di ba? Dali mo. Diba? Tamis nung ano. Matamis nung balsamic vinegar. Ginawa kasi natin siyang glaze. So, yan na nga yung sweet and sour natin kasi ang balsamic glaze ay sweet and sour. Diba, no? Si Rani ay ilang araw na din nakakapag-shoot dahil sa gout. Ilalim muna. Agad-agad. Tapos taas. Yan. Bukas sigara uli makakalakad. Pero okay lang, masarap tayo yung pagkain eh. Hindi, pero okay siya. Surprisingly, masarap siya. Okay siya sa akin. I mean, yung, ito aminin ko. Yung pagiging coke avon niya, parang hindi mo naman masyado malasahan yung wine eh. Pero yun naman kasi talaga yun, pre. Kapag ang coke avon, hindi na siya maglalasang wine talaga, hindi siya maasim, maglalasa na siyang deep flavors. Honestly, pre, medyo lasa siyang adobo-ish ng konti. 'Di ba? Kasi may natural na asim ang wine. Wala naman toyo ang wine, pero kasi meron tayong mga deep flavors na makukuha mula sa kanya kapag kinook down mo siya ng matagal, kapag nireduce mo siya. Para sa akin, panalo to. Next, pare, etong ating Korean pork binagoongan. Eto, kapag sinabi mo, lumpia yan. Lumpia yan. Pero eto, pag sinabi ko sa'yo, binagoongan yan. Pak! Tanga! Asan ang bagoong? Ay, teka lang, masyado akong mapanghusga. Andito yan. Nakapasok yung, nakapasok yung lasa ng bagoong doon sa baboy kasi pinakuluan natin siya. Pero honestly speaking, hindi mangyayari yun. Hindi talaga siya mangyayari kasi una sa lahat din naman ganun katagalan yung bracing natin. Pangalawa, hindi ganun ka-strong yung adobo flavor natin. Kaya rin, naisip ko na ilagay natin etong condiment na to, di ba? The perfect bite. Ang hina ng boses pero nagsusumigaw. Nagsusumigaw. Alam mo, ano yung sinasabi ko? Kahit wala lumalabas sa salita sa bibig ko, di ba? Hindi yun! Ang sarap, pare! Di ba? Okay. Eto, honestly speaking, lasa lang siyang baboy na pinakuluan, di ba? Pero hindi dapat, yun? Hindi dapat bago sa atin yun kasi kumakain nga tayo ng tokwat baboy sa lugaw. Pucha, pre, baboy lang naman na pinakuluan yun, di ba? Sinigang, di ba? Technically speaking. Pero eto, pre, etong condiment na to, iba. It's different, pare. Ang sarap. Binagoongan ba siya in a traditional sense? Definitely not. Hindi talaga. Pre, sobrang curveball yung binato sa atin. Korean binagoongan, hindi nga sila gumagamit, no? Diba? So talaga kailangan maging creative dito. Ang importante naman dito, masarap ba to at meron ba tayo na-discover? Yes! Ako gusto ko tong format na to kasi meron akong nadidiscover. Meron akong natututunan na otherwise hindi ko naman dapat matututunan. Diba? Kasi wala eh. Hindi ko naman isi-search yan ng wala randomly. Isi-search ko yung bagay na. Hindi. Search ka ba ng French chicken lumpia? Hindi ko gagawin yun. Pero dahil dito sa episode na to, natututo ako, and dahil pinapanood nyo ako, natututo na rin kayo. Katulad ng komplikado series natin, ito ay no holds barred, pare. Kumbaga pwede natin gawin lahat, basta lang masunod natin ang dinidikta ng kapalaran. Ngayon, ito pala gusto ko i-discuss. Sabaw, pare.
ito yung pinagpakuluan natin. Dahil hindi lumasa yung mga nilagay natin dito sa baboy, ibig sabihin, saan mapupunta yung lasa na yan? Nandito. Nandito, pare. Yung katas ng isang kilong baboy ba to? 1 kilong baboy, leek, sibuyas, bawang, at mansanas. Pare, pati yung bagoong natin, tsaka ano yun, yung soybean paste natin. Andito lahat yan, di ba? Ang tanong, may higop ba natin to? Kasi pre, tayo bilang Pilipino gusto natin humihigop ng sabaw eh. Pre, o-order ka nga lang sa karinderya. Alam mo, order mo, tapat, tsaka itlog, walang sabaw, pero may libre sabaw. Kasi ano yun eh, parte ng ano natin yan eh, ng pagkain natin yan, di ba? May laway pa. Hindi laway yan, hindi laway yan. Di ba? Oh. Iba siya. Para siyang... Masarap. Para siyang ganito, pre. Alam mo yung binakol? Oo, tama. Alam mo yung binakol? Di ba? Para siyang tinola, pero manamis-namis. Madalas Ganun to. Madalas kayo magbinakol. Tama, madalas kayo magbinakol. Talaga? Binakol dito, binakol doon. Talaga? Next time magbinakol kayo, chat mo ako. Parang meron siyang, iba yung lasa ng tamis sa asukal sa fruity na tamis eh. Di ba? Ito fruity na tamis to. So ilagay natin yan, Dayan. Uy, mabagsak. Mula sa parabang kanin ulam at condiment na parabang medyo tumataliwas ng konti. Medyo hindi siya nag-aabot-abot ng gano'n. Hindi gawa gano'n, pare. Kasi dapat kanin ulam, pre. Didikit siya na ganyan. Di ba? Hindi siya lalagpas na. Oo, kaya sakto siya. Eto, aminin ko, medyo may konting ganyan. Pero pre, nung nalagyan ng sabaw, talagang nagganyan ha. Kumanon pa, pre. Talagang pasok na pasok. Masarap siya. Lalo nung nasabaw yung kanin. Kasi, mas naramdaman kong Filipino food siya. And dapat naman talaga kasi lahat na nandito, Filipino food, buti na lang hindi okay yun. Sino ba nagsabi niya okay na yan, di ba? Ako ba nagsabi niya? Maraming salamat mga inaanak sa parood. Sana nag-enjoy kayo dito sa aming Wheel of Fortune. Sabay-sabay. 1, 2, 3. Wheel of Fortune! Kung gusto niyo itong series natin na to, hindi pa siya series, isang episode pa siya. Ito yung pilot natin. Ito yung pilot natin. Kung gusto niyo to, comment nyo lang sa baba, gagawa pa kami ng mas maraming ganito. Kasi honestly ako, nag-enjoy ako dito. Medyo mas mahaba siyang i-shoot. Kasi after namin mag-role-roleta, tsaka pa lang kami mamimili. Pero masaya. Ako personally, nag-enjoy ako. And feeling ko kapag nag-enjoy ako, maaaring nag-enjoy din yung mga inaanak ko. Maraming salamat mga inaanak. I love you all. Isa ko anong next na. Sa ito, testing lang, testing. Ito. Gawin nyo sa inyo. Tapos itag nyo ako sa mga social media ko, pare. Ito, mag-roll tayo dito. Tapos kung wala kang magawa minsan, baka this weekend, gawin mo. Try lang. Homework nyo to, homework nyo to. Indian. Sinigang. Indian. Sinigang na? Ha? Pork. Indian pork sinigang? Parang madali lang yun. Parang madali lang yun, di ba? Pero syempre, eto na yung pagkakataon nyo para maging creative, di ba? So kung gusto nyo, lutuin to, tag nyo ako. Gusto kong makita yung creation nyo, di ba? Maraming salamat mga inaanak. Sa panglimang pagkakataon, I love you all. Mwah.